Sa nangyari kay Pangulong Duterte. Ilan sa atin? Marami. Alam nyo mga kababayan, sinabihan po tayo dito na wag po tayo magsasalita ng hindi maganda dahil baka may mga nakapaligid na mga pulis na handang dakpin ang lalaban. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kayong mga pulis na naandyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Alam ninyo na abusado na ang gobyernong ito. Kung hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Traitor sa bayan na ito. Tandaan nyo mga kababayan, mga pulis, kayo ang kakausapin ko ngayon. Sinasabi nila na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? Ginamit nila ang Article 7 para hulihin si Pangulong Duterte. Hindi pa pwedeng sundin ng isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia sinabi yan. Tandaan nyo sa James 2 verse 10, basahin nyo. Sundin mo man ang lahat pero may mamiss kang isa, guilty ka sa lahat. Ang ginawa kay Pangulong Duterte ay labag sa ating batas. Kinidnap nyo ang aming Pangulo. Susubukan ko lang to the international media. This is not about Duterte and Marcos. This is not about America, US, Japan. No. This is about humanity. They kidnapped our president. What will you do? Uulitin ko po, hindi tayo nananawagan dito ng kaguluhan, rebellion. Dahil ako po ay against dyan. Dahil I believe in Romans 13 verse 1, submit to the authority. Pero, kailangan natin ilabas ang sama ng ating loob dahil yan ay protektado ng ating konstitusyon. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ang aming damdamin ay nilalabas dahil mali ang ginawa ng gobyernong ito sa isang Pilipino. Nakita niyo si tatay kagabi? Kung hindi ka nadudurog doon, hindi ka Pilipino. Ang dami kong napanood mga kababayan. Hindi ho sila political, pero nakita nila yon, nadudurog sila. Bakit? Ang isang Pilipino nakaupo sa puti. Very true! Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit Amerikano puti ang umuusik sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto nyong usikin sa Korte ng Pilipinas. Yan ang tama, due process yan eh. Pero puti, hindi kami papayag dyan. Mali po yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala nun. Baka naman hindi tuloy-tuloy ito. Hanggang kinulong si Pastor Kibuloy. Inusik ng mga maling warrant. Tapos sinunod nila si Pangulong Duterte. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo mga Pilipinong tulog pa. Gising na kayo. Kailan kayo gigising pag may mangyari na kay Pangulong Duterte? Kung may mangyari na kay VP Sara, ikulong din siya? Kailan kayo magigising? Kaya mga kababayan, nananawagan po ako sa inyo, imulat natin ang mata ng mga kababayan natin. Dahil ako naniniwala sa iba't ibang parte ng probinsya, nagising na po sila. Kaya mga kababayan, ngayong araw to meron lang akong isang tatawagin. Itong tao na to, noong pasasalamat sa Luneta, ay binu
Bakit? Nakinig siya kay Pangulong Duterte na huwag iboto ang bangag. Yes! Yes! Alam niyo po, bago mag-eleksyon noong 2022, 3 beses po ako pinatawag ni Pangulong Duterte at nag-uusap na kikwentuhan. At tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga ang gusto niyang maging susunod na Pangulo. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya kay Marcos. Ayaw niya. Pero alam ko na mabigat ang laban. Bakit? Naandun yung anak niya. Alam ko, maraming magagalit sa amin pag hindi kami nag-Marcos. Dahil kami po ay nasa community din. Ilang beses po kami nakapunta sa bahay niya. Pero nakinig po kami kay Pangulong Duterte. Kaya ang sakit sa puso namin na isang Pangulo na maayos, mag-isip, gusto lang kapakanan sa bayan, ay kukulong nila. At ito po ang isa sa mga binu nung panahon ni Pangulong Duterte. Tawagin ko po si Konsehal Mocha Usod. Duterte! 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 Ang mensahe ko ngayon, Tatay Digong, sana mapanood mo ito. Hindi ka namin iiwanan. Tatay Digong, hindi mo kami iniwanan. Ikaw lang ang leader ng bansa na ito na lumaban sa kriminalidad, droga at korupsyon mata sa mata. Inalay mo, Tatay Digong, ang buhay mo para sa amin, para sa aming bayan. Kaya Tatay Digong, kung nakikinig ka at napapanood mo ito, hindi ka namin iiwan. Yes! Tatay Digong, kahit nandyan ka, mag-isa sa The Hague, the Netherlands, kasama mo kami. Lagi kang nasa aming panalangin. Tatay Digong, mahal ka namin. Mahal niyo po ba si Tatay Digong? Kaya po ako masaya ngayon kasi nakikita ko po yung mga muka noong nakasama natin noong kampanya. Taas ang kamay ng mga nakasama natin. Hindi po natin iiwanan si Tatay Digong. Panghuli na lamang po, ngayon ako ay gustong kausapin po ang ating mga OFWs. May OFWs po dito at mga nanonood na mga kababayan po natin. Kung kayo ay naniniwala na may ginawang mabuti si Tatay Digong sa ating bansa, kung kayo ay naniniwala na nawala ang droga, bumagsak ang krimen, at naging mas mapayapa ang ating mga kalsada, naging mas maganda ang takbo ng Pilipinas, ngayon ang panahon para magsalita kayo. Ngayon ang panahon na umaksyon po tayo. Hindi ko po sinasabi na magrebelde tayo. Kahit isang tao lang ang pumunta rito, pupunta ako. Ganon din po ba kayo? Iparamdam po natin kay Tatay Digong ang ating pagmamahal at hindi po natin siya iiwanan. Ayun lamang po, maraming salamat po. Iisa lang ang kulang talaga dito eh. Sino? Si Tatay Digong. Kaya, bring back Tatay Digong! Bring PRRD home! Diyos na po ang bahala. Sabi sa Biblia, hindi mo ba? Vengeance is the Lord's. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas!